It's official, Kim Fajardo to PLDT na. New jersey number ni CAF. Pero mauudlot ang reunion with Yeye. Bakit? Pero yan, kaviyad sa kalimutan mag-subscribe, click notification bell para update kayo dito sa ating channel. The long wait is finally over. Opisyal na ngang kinumpirma ng PLDT high-speed hitters ang first ever signing ng koponan para sa 2024 na si former F2 cargo mover Kim Fajardo. Yan ang nilabas ng koponan sa pamamagitan ng isang pinaghandaang video with CAF wearing the PLDT jersey for the first time. Yan ay sa kabila ng naunahan at na-preempt na balita na ng ilang sports site bago pa man ang official confirmation. Pero at least ngayon, wala nang isip-isip at opisyal na nga itong nangyayari. Si Fajardo ang papalit sa pwesto ni former PLDT playmaker Ange Legacion bilang susunod na maging katulong ni legend Rhea Di Maculangan. I must say, legend to legend ang peg dito ng PLDT. Best setters na may tuturing ng kanilang henerasyon kung saan no doubt na ang PLDT ang isa ngayon sa may pinakamahusay na setters sa Pilipinas. Nakakatuwang isipin na ang dating super rival sa PSL na sina CAF at DMAC ay magsasama na sa isang koponan na halos wala sa ating nag-aakala na mangyayari ito. Baon ni CAF ang halos 6 best setter awards mula sa kanyang stint with F2. Bukod dyan, tulad ng karamihan sa F2, ito rin ang first time na aalis siya sa hawla ni RDJ at susubok ng ibang sistema sa professional field. Ngayon, aim ni CAF ay makabalik sa top form niya matapos ang ilang injuries na kanyang natamo noon sa F2. Sabi nga sa kanyang video, Resurgence. Talaga nga abangan natin ang pagbabalik ng kilala nating Kim Fajardo na tutulong ngayon sa PLDT. Kapansin-pansin ang bago niyang jersey number dahil sanay tayo na number 9 si Kim Fajardo sa karamihan ng kanyang mga teams. Pero ngayon, for the first time sa PLDT, iba ang kanyang jersey number at ito nga ay number 1. Di niya man makuha ang maraming playing time pero sa presensya niya pa lang sa team, kampante na ang PLDT na di sila mawawala ng mahusay na playmaker ano man ang mangyari with CAF, DMAC, duo. Gusto kong ma-challenge sa bagong sistema, gusto ko pong matuto, gusto kong may balik yung dati kong kondisyon, kayang-kaya pa basta with the proper mindset and the guidance of my new coaches and teammates. Nakaka-excite lang isipin na bago lahat. Isa sa pinaka-na-anticipate ng fans sa pagpasok nito ni CAF at ang ng mga soon-to-be friends niya sa PLDT ay ang reunion niya with Mika Reyes na halos 7 taon niyang di nakakasama. Huling nagsama ang dalawa sa club level noon pang PSL Days sa F2 taong 2016. Samantalang sa national team ang last nilang pagsasama noong 2018 Asian Games. Ang Yeye CAF duo, ang isa sa pinaka-tinututukan ng maraming tao ngayon, ay muling magbabalik sa isang koponan. Pero wait, mukhang mauudlot ito. Yes, posibleng maudlot ang pagsasama ni CAF at ng kanyang iba pang kasamahan with Mika Reyes sa PLDT dahil di umano sa ilalim ng operasyon si Mika Reyes, which means mawawala siya ng ilang buwan sa paglalaro. Ayon sa ulat ng Spin, nakatakda umanong sumailalim sa shoulder surgery si Reyes. Ito ang ikalawang beses sa isang taon na sasailalim dito si Mika na magre-resulta umano sa di niya paglaro with the team sa unang conference ng 2024. Posibleng out si Mika sa Team PLDT this first conference. Kaya umano isa rin ito sa mga nag-trigger sa PLDT na kunin ang serbisyo ni Manjoy Baron upang mapalitan si Reyes na isa pang formidable duo if ever with Baron and Palomata in the middle. Bukod dyan, posibleng makakabalik rin kay Rhea Di Maculangan ang captainship ng PLDT with Reyes being out o pwede naman na si Kat Arado. Abangan natin ang anunsyo ng PLDT dito at ang iba pa nilang revelations. Congratulations CAF and get well soon to Yeye. So do that, we have for support this channel. Please don't subscribe, notification bell, updated on the coming videos.